Hello, Virgo! Welcome dito sa inyong third week of January reading. So, this is for January 15 to 21. Kamusta kayo? Sana kayong lahat ay okay. Thank you so much dun sa mga laging nanonood, sumusubaybay dito sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page. Regarding personal reading services, mag-PM lang kayo. Message directly po kayo sa aking FB page at kung hindi pa po kayo naka-like and follow, dun pa-like and follow na rin at pa-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Kunin muna natin yung overall energy ninyo, Virgo, para ngayong third week. So, ang bilis, no? Third week na agad. Adjustments are required. Okay, Virgo. So, may mga bagay na dapat i-adjust dito. Kailangan mo maging flexible, mag-adjust dun sa sitwasyon. Maging adaptable ka. Kung ano man itong pag-a-adjust na kailangan mong gawin. No? Ayan. Mukhang ikaw yung kailangan na ano dito, na mag-adjust. Depende sa tawag ng sitwasyon or pangangailangan, Virgo. Kailangan mong maging flexible, makapag-adapt sa iyong environment. Yan yung overall energy. Kung paano, how to cope, no? How to cope with these things going on ngayon sa paligid-ligid mo, sa present situation mo. Paano makapag-adjust, no? Paano mag-blend in. Yan yung ano mo. Yan yung main energy mo. Oh, so, parang ang daming conflicts dito sa cards mo. Sana naman hindi to puro swords. So, nakita ko na kagad eh. So, this is you, Virgo, Hermit card. Yan, ikaw ite. Okay, parang may pinagdadaanan ka ngayon, Virgo, ano? Na kailangan mo talagang mag-adapt dito, oo. Kailangan survival mode ang ano mo. Yun yung mode mo ngayon, Virgo. Paano mo masusurvive to? Paano ka makaka-cope dito sa iyong present situation, ano? So, nakikita ko ang daming conflict. Ito yung period na wala kang magagawa, Virgo, with the Eight of Swords. Ito yung period na wala kang magagawa kundi mag-adjust. Maghanap ng paraan paano mo masusurvive ito, paano mo ma-enjoy itong moment. Hindi mo ito pwedeng takasan eh. Andyan ka na eh. Ang kailangan mo lang dito, Virgo, ay paano ka maka-cope dito sa sitwasyon mo. Kailangan huwag kang magpatalo dito, Virgo. Yan, Ten of Swords. Huwag mo hayaang ma-defeat ka na itong mga difficult situation na to ngayon na pinagdadaanan mo. Okay? Kasi pag hindi ka nakapag-cope dyan, pwedeng ikaw yung matalo dyan eh. Kaya dapat makaisip ka ng way na kung paano mo masasayawan. Yan. Paano mo masasayawan itong sitwasyon ngayon na kakaharapin mo. So, napaka-importante ng survival mode ng coping mechanisms dito. Another thing, Virgo, so kung napakahirap man itong pinagdadaanan mo, huwag kang maging bitter. Yun yung nire-remind sa'yo ni Ten of Swords, no? Do not allow na kainin ka ng bitterness dahil dito sa mga pinagdadaanan mo. Kasi may tendency na kainin ka ng bitterness, no? So, pwedeng indication din ng Ten of Swords, may tao na nag-betray sa iyo. Okay. So, pwedeng iba sa inyo dito, nagpapaka-martyr kayo about a situation. Nagpapaka-martyr kayo dyan sa sitwasyon na yan, nagpapaka-martyr yung iba dito sa person na yan, no? Kung ano man. No? Hindi to para sa lahat, no? Kagaya ng sabi ko, yung iba, take note. Okay? Hindi mo kailangan magtiis dyan, Virgo. Nakikita ko, Ten of Swords, Eight of Swords. You have a way out of this situation. Hindi mo kailangan magpaka-martyr. Oo, my dear. Kaya mo. Kaya mo yan. No, wag mo isipin na victim mentality yan na, ay, naku,
Hindi ko ginusto to, pero natrap ako dito. No. Based on your cards, nakita ko, you have a way out of this situation, Virgo. No? Hindi mo kailangan tiisin yan forever. Hindi mo kailangan magpakamartir dyan, kagaya nga nung sinasabi ko sa'yo. O kaya, ikaw, depende sa'yo. Kung hahayaan mo na lang na ganun, so, suffer the consequences. Matatrap at matatrap ka dyan sa sitwasyon mo na yan kung hindi ka makakapag-isip ng way mo para makawala ka sa ganyang klaseng sitwasyon. Kagaya na sabi ko, hindi ka biktima dyan. Huwag mong isipin na biktima ka dyan na wala ka nang magagawa. No? Para kang etong sitwasyon mo dito sa paralyzing situation. Parang feeling mo wala ka nang magawa dyan sa sitwasyon mo. No, yan yung crisis na pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Kagaya nga lang sabi ko, may choice at may choice ka pa rin dyan, Virgo. So, bahala ka. No? Bahala ka dyan kasi may choice ka. Pero ang dyan, hindi ka, dyan, pwede kang kumawala dyan. Depende na sa'yo yan. Tapos, nakikita ko pa dito sa Hermit card mo. Dahil you are choosing to stay in that situation. Oo, alam ko ayaw mo yan. Pero, pinapunish mo rin yung sarili mo. Pinapunish mo rin yung sarili mo dyan. Mag-isa ka. Kumbaga, parang feeling mo tuloy mag-isa ka nagsasuffer dyan. Feeling mo alone ka na nagsasuffer. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, may way out of your situation. So, depende na talaga sa'yo yan. Kung magpapakamartir ka ba dyan or hindi. Ikaw din naman yung pwedeng kumawala dyan sa sitwasyon mo na yan. Okay, pwedeng you are dealing with, kapareho mo na, earth sign. Ayan, ikaw to Virgo ikaw to, tapos meron pang isang earth sign dito, Taurus, Virgo, Capricorn. So, nakikita ko dito parang may pagka-diktador na energy, yung kinalalagyan mo ngayon. No, parang ka sa diktador na samahan. Kung romantic relationship yan or kung basta parang nasasakop ka nitong person na to, siya yung dominant and parang siya yung nagte-take control sa lahat. O pati over you, nagte-take control ka na niya. This is a strong manipulative energy, diktador energy yung nafe-feel ko rito, Virgo. Para ka nang na-enslave dito, na paralyze, kaya nga yung sabi ko Okay, so kailangan mong kumawala sa ganyan. Kailangan mo i-free yung sarili mo at ikaw din yung susi na ikakalaya mo dyan, O, ayan, meron pang Queen of Coins. So, strong energy talaga na earth signs. Ayan, may magka-tandem, King and Queen. So, hindi ko alam kung mag-asawa energy ito. Partnership ito Male and female energy. So, yan. Either asawa mo yan, jowa mo, yun na nga. Parang na-trap dyan sa ganyang codependent na relationship ninyo. So, yan. Parang nakikita ko dito with the Ten of Cups. This is more on reversed energy yung nasasagap ko. So, nakikita ko dito parang may dysfunctional na family. Ayan. Pwedeng iba sa inyo, ganyan. Dysfunctional family. May conflict, no? Pwedeng may unhealthy yung unhealthy yung samahan dito sa pamilya na ito. So, marriage partnership man yan, magjowa o pamilya, kung may anak na kayo, parang dysfunctional yung kagaya na sabi ko, meron ditong parang yung dictator energy. And ikaw ay parang helpless dito. Siguro kasi siya yung provider, siya yung kumikita dito. Hindi ko alam kung ikaw ba ay walang trabaho, no? At parang, ka na lang parang nag-submit ka na lang dun sa power nung isa kahit na unhealthy. Parang ganun. So, nakikita ko parang may
dysfunctional na family setup dito. Conflict and neglect. Ayan. So, pwedeng ikaw na neglect mo na rin yung sarili mo, yung mga na napapabayaan mo na yung sarili mo dito, yung well-being mo, nasa sacrifice na Virgo. Okay? So, napaka-unhealthy na setup. Kaya nga sabi ko nga, hindi mo kailangan magpakamartir dito unless, syempre, iniisip mo yung kapakanan kung may anak na involved, no? So, yan. Pwedeng yun lang yung reason din kasi bakit ka nag-i-stick or nag-i-stay sa ganyang samahan. And for your closing message, Virgo, emotions are running high. Super moon. So, pwedeng na-overwhelm ka ngayon ng mga emotions mo. Na-overwhelm ka. Ayan, no? Emotions are running high. So, ano ngayon? Masyado kang nadadala nitong mga nararamdaman mo kung ano man itong mga emotions ngayon na pumapalibot sa iyo. Masyado kang naaapektuhan. And itong pagiging overwhelmed mo sa emotions mo, pwedeng naaapektuhan niya na yung yung way of life mo. Kagaya na, halimbawa, nagkakaroon ka na ng depression, anxiety, yung mga masyadong maraming stress, ayan. Kumbaga na ka na nito, parang kinakain ka nitong emotions mo. So, ayan, maging ka na lang siguro, mag-ingat ka na hindi ka ma-overpower nitong mga emotions mo. Huwag kang magpatalo dyan sa mga negative emotions na nararamdaman mo. Okay? Kumbaga, try mo pa rin i-maintain yung balance, na mabalanse mo yung mga yan. Okay, Virgo, I hope nagustuhan mo tong reading mo for the 3rd week. Don't forget to like and share. Take care and God bless.